Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong kwento na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito. Muli ako po si Miss Winako, ang inyong lingkod na narrator na makakasama nyo sa kwentong ito. Pero bago po tayo magsimula sa mga nais pong magpa-shoutout, ay i-comment nyo lang po ang inyong pangalan at kung saan kayo nakatira at ang mga nais nyo pong ipabate. At baka ma-shoutout po namin kayo sa mga susunod nating upload. So, simulan na po natin ang kwento at samahan nyo po kami hanggang sa dulo. Out of your mind, Daddy? Galit na sigaw ni Denise nang marinig ang sinabi ng kanyang ama. Pinarasked niya ang dapat sana ay importanteng appointment niya sa isang malaking kliyente nang matanggap ang tawag ng ama dahil meron daw silang mahalagang pag-uusapan. Huwag mo akong pagtaasan ng boses, Denise. Anak lang kita. Galit ding sagot ni Don Mateo. Pero Dad, paano mo nagagawa sa akin to? Anak mo din naman ako Yeah, you are my daughter. At ikaw lang ang makakatulong sa akin para ibangon ang kumpanya. Pero gusto niyong pakasalan ko si Mr. Reno na mas matanda pa sa'yo ng 2 dekada. Oh, come on, Dad. Para ko na siyang lolo. Nangingilabot na saad ni Denise bago masama ang loob na tumingin sa ama. Hindi niyo man lang iniisip ang magiging sitwasyon ko. Umiiling na dagdag niya. Anak, pagbigyan mo na ako. Ito lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Pagkatapos ng kasal ninyo, hindi na kita guguluhin. At kung mamatay man si Mr. Reno, hindi na rin ako makikialam pa sa mga gusto mong gawin sa iyong buhay. Pagsusumamo pa ng Don. Ilang beses umiling si Denise. Hindi niya inaasahan na ganito kabigat ang hinihiling ng kaniyang ama. Oo, at wala siyang nobyo, kaya madali lang sana niyang magagawa ang gusto nito. Pero hindi niya maatim magpakasal sa lalaking halos lolo na niya. Ano na lamang ang sasabihin sa kanya ng mga tao na mukha siyang pera at pera lamang ang habol niya rito? Mariin niyang kinuyom ang kanyang kamay. Alam naman niyang simula nang mawala ang kanyang ina, ay nag-asawa ulit ang kanyang ama at tuluyan na siyang nawalan dito ng amor. Lalong nagngit-ngit ang kalooban ni Denise nang makita si Sarah, ang kanyang stepsister at ang ina nitong si Isabel na palihim na nagtatawanan habang nakatingin sa kanya. Isang matalim na tingin ang iginawad niya sa mag-ina, hudyat ng pagtahimik ng mga ito bago niya muling hinarap ang kaniyang ama. At malamang ito ang may orihinal na plano para mapaalis siya sa pamamahay na yun. Bakit hindi si Sarah ang ipakasal mo sa matandang yun, Dad? Total, silang mag-ina naman ang lumustay sa pera ng pamilya natin, Dad. Taas noong wika ni Denise sa kanyang ama. Lihim siyang napangiti nang marinig ang pagsinghap ng mag-ina. At naging seryoso naman ang kanyang ama at tila nahulog sa malalim na pag-iisip. Maya-maya pa, natatarantang tumayo si Sarah at lumapit kay Don Mateo. Tito, nakakahiya naman kay Mr. Reno kung ako ipapakasal sa kanya. Hindi mo naman ako tunay na anak. Sampid lang po ako dito kaya. Isa pa, si Denise po talaga ang kusunada nila. Napapaawang na sambit ni Sarah na agad namang sinigundahan ng kanyang ina. Oo nga naman, Han. Si Denise talaga ang gusto nila dahil si Denise lang naman ang nag-iisa mong anak. Kung gusto ni Sarah na siya ang makikasal kay Mr. Reno, pwede ko naman yang gawan ng paraan. Kakausapin ko siya. Sagot ng Don. Mayabang namang ngumiti si Denise nang makitang tila sinilihan ang mag-ina. Naku, Tito! Ayoko po! Ayoko ba pong mag-asawa? Marami pa po akong gustong gawin sa buhay, Tito! Bata pa si Sarah, Han.
Si Denise na lang ang ipakasal natin kay Mr. Reno. Total, mas matanda naman siya kay Sarah. At marami nang napatunayan sa kanyang sarili. Bakit ayaw niyong makasal si Sarah kay Mr. Reno? Hindi niyo ba alam na sila ang pinakamayaman sa lugar na to? At hindi lang yun. Sikat din ang kanilang pangalan. Hindi ba? At mas maraming opportunity ang makukuha ni Sarah pag kinasal siya kay Mr. Reno. Ayaw pa nga ni Sarah. Bakit ba ang anak ko ang pinipilit mo? Medyo mataas na ang tinig na sagot ni Isabel. Hindi naman sa pinipilit. Alam niyo naman na malapit nang mabankrupt ang negosyo namin, di ba? Iniisip ko lang naman na pag nangyari yon, wala na kayong mahuhuthot sa pamilya namin, sa ama ko. Baka gusto niyong ang pera naman ni Mr. Reno ang lustahin niyo. Sigurado ako na hanggat mawala kayo sa mundo, hindi niyo pa rin yun mauubos. Patutsada ni Denise, umigkas naman ang kamay ni Isabel. Pero bago pa man iyon lumapat sa kanyang muka, ay nagsalita na ang kanyang ama. Tama na anak. Ikaw ang ipapakasal ko kay Mr. Reno. May magagawa pa ba ako para magbagong isip mo? Mabigat ang boses na tanong niya sa kanyang ama. I am sorry anak. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sabay-sabay nang lumabas sa library sina Sarah, Isabel at Don Mateo. Naiwang umiiyak si Denise. Kung nabubuhay lang sana ang kanyang ina, hindi niya sana ito daranasin pa. Sandali pa siyang namalagi doon bago nagpa siyang lumabas. Pagdating niya sa may sala, napahinto siya nang marinig ang tawanan ng mag-ina. Ikaw talagang bruha ka. Muntik nang ikaw ang may kasal sa matandang hukluban na yon. As if naman na mangyayari yon. Hindi na babagay sa isang katulad ko ang isang matanda, no? Ew! Ang dapat sa akin ay isang lalaki na ubod ng yaman, bata at gwapo. At iyon ay walang iba kundi ang sikat na si Steven Santillan. Ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Ano mo'y nangangarap na sagot ni Sarah at tinutukoy ang isang sikat na basketball player at kilala ring pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Napapabalitang isa itong bastardong apo ni Mr. Reno. Tumigil ka na nga sa pagpapantasya mo sa lalaking yan. Hanggang ngayon nga hindi ka pa nga niya pinapansin. Ay kung ako sa'yo, humanap ka ng lalaki na mapera katulad ni Mr. Reno. Para naman makaalis na tayo dito. Mahigpit na binigilan ni Denise ang sariling sugurin ang mag-ina. Tama nga naman ang kanyang hinala. Mula sa simula, pera lamang ang habol ng mga ito sa kanyang ama. Ilang segundo pa ang lumipas at walang narinig na sagot si Denise. Hanggang sa muling nagsalita si Sarah. What if ako na lang kaya yung ikasal kay Mr. Reno? Sa halip na sagot ang marinig ni Denise ay lagapak na palad. Aray ko naman, Mom! Ba't ka ba nang babatok? Ayoko maikasal ka sa matandang yon. Ayoko maging balo ka kaagad, no? Ang gusto ko ay mayaman ang mapapangasawa mo, pero hindi naman isang matandang hukluban. Hayaan mo na yon kay Denise. Bagay naman sila. Mariing kinuyom ni Denise ang kanyang palad na nais niyang idapo sa mapang-insultong mag-ina. Lumipas ang isang buwan at ngayon na ang araw ng kasal ni Denise. Parang ayaw niyang gumising ng umagang iyon dahil para siyang lantang gulay habang inaayusan ng mga beauty artist. Matapos ayusan, suot ang isang mamahaling wedding gown, matamang pinagmasdan ni Denise ang sarili sa harap ng malapad na salamin. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang stepsister. Kahit kailan talaga, wala itong manners. Tumabi pa ito sa kanya at nakipagtagisan ng tingin sa salamin. Nakasuot na ito ng gown dahil isa ito sa mga abay sa kanyang kasal. Hi! Oh, ang ganda mo nga pero ang lungkot naman ng mga mata mo.
Natangising puna ni Sarah sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na nga lang. Huwag mong sirain ang araw ko. Ito naman, sungit. Gusto lang naman kitang kamustahin. Anong feeling na ikakasal na? Alam kong ginagawa mo lang to para inisin ako. Pero sige, sasabihin ko sa'yo ang nararamdaman ko. Alam mo ba na sobrang saya ko? Excited ako para sa kasal ko. Sa wakas, makakapag-asawa na ako ng mayaman. At least, di na ako naging kabit at hindi ako magiging kabit. Hindi tulad ng iba dyan. At alam mo ba, sa sobrang yaman ng mga Rino, mamaya lang, pwede na akong humiga sa pera. Mabibili at magagawa kong lahat ng gusto ko. Ay, ako na yata ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa kung ganun. Masayang sagot niya at hindi maalis ang matamis na ngiti sa labi. Hindi ka ba nahihiya? Ikakasal ka nga pero isa namang matanda. Hindi. Napag-isip-isip ko na eh. Napag-isip-isip ko kasi ba't naman ako mahihiya? Sobrang yaman naman ng mapapangasawa ko. Siguro, enjoyin ko na lang muna ang pera niya. At ito pa ha, imaginein mo, pag namatay siya, sa akin maiiwan ang lahat ng kayamanan at ari-arian niya. Gosh, pag nangyari yun, instant billionaire na ako. Nasisiyahang sagot niya. Naiinis namang pinatirik ni Sarah ang mga mata. Hindi maitatanggi ang inggit na nararamdaman nito ngayon dahil tama naman ang mga sinabi ni Denise. Sobrang yaman talaga ng pamilyang mapupuntahan nito. Hindi naman mapigilan ni Denise ang humalakhak nang nagdadabog na lumabas si Sarah at malakas na sinara ang pinto ng kanyang silid. Ibinalik niya ang kanyang paningin sa salamin at tagumpay na ngumiti. Simula ngayon, hindi niya ipapakita kay Sarah na nasasaktan at umiiyak siya. Hindi niya ito bibigyan pa ng pagkakataon na maging masaya sa tuwing nahihirapan siya. Kaya naman kahit labag sa kanyang kalooban ang mangyayaring kasal, sinikap niyang magpaskil ng matamis na ngiti sa kanyang labi, bagay na ikinatuwa ng kanyang ama. Pagdating sa simbahan, halos ayaw ni Denise na bumaba sa bridal car. Hindi niya inaasahan na ganito karami ang tao ngayon. May mga reporter pa sa paligid. Ang buong akala niya ay pili lamang ang kanilang magiging bisita dahil private wedding ito. Pero bakit ganito? Gusto pa yatang ipangalandakan ng kanyang ama na ikakasal siya sa isang matanda. Muling sumama ang kalooban ni Denise sa kanyang ama. Bakit maraming tao? Nang hindi na makatiis, ay tanong niya sa wedding coordinator na lumapit sa kanya. Pasensya na po ma'am, pero si Ma'am Sarah po ang tumawag sa mga yan. What? Alam ba to ni Daddy? Yes po, pero wala na po siyang magawa. Sinubukan po niyang paalisin yung mga yan pero ayaw po eh. Dahil gusto daw nilang masaksihan yung kasal ni Mr. Rino. Ay, talagang inuubos ng babae niyo yung pasensya ko. Galit niyang usal. Matapos hamigin ang kanyang sarili, mabigat ang mga paang humakbang siya papasok ng simbahan. Sa bungad pa lamang, nakita na niyang nakatingin sa kanya si Sarah at ang ina nito habang may naglalarong mga ngiti sa labi. Hindi naman nagpatalo si Denise at matamis ding ngumiti sa mag-ina bago nagpatuloy sa paglalakad. Nang makalagpas na siya sa dalawa, kusa nang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang bukas na puno ng pangungutya ng kanyang kapwa. Bumalik sa kasalukuyan ang kaisipan ni Denise nang may kumuha sa kanyang kamay kasabay ng pagdaloy ng kuryente sa bawat himaymay ng kanyang laman. Halos himatayin siya sa gulat nang makita ang isang makisig, guwapo at batang-batang groom. Hindi makapaniwalang nilingon niya ang kanyang ama at nakita niyang maging ito man, nagulat din.
Inilibot pa niya ang kanyang paningin at nakita niya na halos lahat ng kanilang bisita nagulat, lalo na ang mag-inang Sara at Sabel na parehong hindi makapaniwala na si Steven Santillan ang kanyang groom. Sino nga ba naman ang hindi nakakakilala kay Steven Santillan? Hi. Bati nito kay Denise gamit ang baritonong boses na animoy musika sa pandinig ng dalaga. Hello. Ako nga pala si Denise. Steven, nice to meet you. Hindi nawawala ang ngiting sagot ni Mr. Reno. Mr. Reno na rin ako ngayon? I mean, Mr. Noli Reno. Namumula ang mukhang sagot ng dalaga. Muli namang ngumiti si Steven habang nakatingin sa dalaga. Mas gusto mo bang maging groom si Lolo kaysa sa akin? Kunwari nagtatampong tanong niya. Hindi naman sa ganun. Nagulat lang ako. I see. Natigil ang kanilang pag-uusap nang lumabas ang pari at ianunsyo na magsisimula na ang seremonyas ng kasal. Muling natigilan si Denise nang marinig ang boses ni Sara. Tito, di ba sabi niyo ang matandang Rinong ipapakasal niyo kay Denise? Bakit hindi niyo sinabi na si Steven pala? Nag-hysterikal na saad ni Sara. Hindi naman mapigilan ni Denise ang ngumiti. Nakikita niya kasi sa kanyang isip kung gaano kapula ang pisngi nito ngayon. Sigurado siyang galit na ito. Hindi ko rin alam na ganito. Narinig pa niyang sagot ng kanyang ama. Ma'am, ako dapat ang maikasal kay Steven! Umiiyak ng maktol ni Sara. Tumahimik ka nga! Nakakahiya ka! Napailing na lamang si Denise kahit kailan talaga hindi marunong mahiya ang mag-ina. Sino siya? Stepsister ko. Nang tahimik na sa paligid, sinimulan na ang kanilang kasal. Nang matapos, kabi-kabilang pagbati ang natanggap ni Denise at Steven mula sa kanilang mga bisita. May mga reporters din ang gustong mag-interview sa kanila, pero pinaalis ang mga ito ng mga tauhan ni Mr. Reno. Pagdating sa reception, halos ayaw bitawan ni Steven si Denise. Kaya naman si Denise na ang gumawa ng paraan para makalayo sa asawa. Nagtungo siya sa banyo at doon pinakawalan ang mabigat na paghinga. Kanina pa parang sasabog ang kanyang puso. Hindi niya inaasahan na magiging asawa niya ang lalaking pantasya ng karamihan. Maya-maya pa, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang nakaharap pa rin sa salamin. You look happy! Nakasimangot na puna ni Sara nang makita niya si Denise. Yeah, sobra. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang kinasal na ako kay Steven. Hindi kayo bagay. Hiwalayan mo siya. Ha? At bakit ko naman gagawin yon, Aber? Dahil sa akin lang siya. Oh, really? Kilala ka man lang ba niya? O isa ka sa mga babaeng baliw na nagpapantasya sa asawa ko? Nanguuyam niyang tanong at binigyang diin ang salitang asawa na ikinatameme naman ni Sara. Excuse me? Hindi nga ba't halos magwala ka na kanina sa simbahan nang makita mo siya? Matamis siyang ngumiti rito saka kinuha ang dalawang palad ni Sara. Thank you ha, dahil sa'yo, sumikat ang kasal namin. Hindi ko makakalimutan ang pabor na ginawa mo para sa kasal ko. Alam naman natin na private wedding ang gusto ng mga Reno. Pero dahil sa'yo, viral na ngayon sa social media ang kasal namin. At tsak na mamaya o bukas, laman na yun ng tabloid. Dagdag pa ni Denise sa kamatamis na ngumiti sa babae bago tumalikod. Naiwan namang nagngingit-ngit ang kalooban ni Sara. Habang magkakaharap sa isang pahabang mesa ang pamilyang Reno at ang pamilya Fuentes, inabot ng matandang Reno ang isang sobre sa mga bagong kasal. Denise, Steven, ito ang regalo ko sa inyo.
Ano po ito? Ticket nyo yan para sa honeymoon ninyo sa Boracay. Pasensya ka na at di ako nakapag-book ng flight nyo palabas ng bansa. Pero huwag kang mag-alala dahil kapag hindi na busy si Steven, bibigyan ko kayo ng 1 buwang bakasyon. Nako, hindi na po kailangan yun. Sapat na po ito. Maraming salamat po. Masayang sagot ni Denise. Ngayong kaharap na niya ang mga Rino, isa lamang ang masasabi niya. Sadyang mabait at may kababaang loob ang mga ito sa kabila ng yamang meron ang pamilya nila. Boracay? Sa Boracay kayo mag-honeymoon? Pwede ba akong sumama? Hindi pa kasi ako nakakarating doon eh. Lahat ay natigilan nang biglang magsalita si Sarah na ngayon ay kararating lamang. Sarah, honeymoon niyo ni Denise at ng kanyang asawa. Seryosong saway ni Don Mateo sa babae. Pero tito, hindi ko naman po sila guguluhin. Gusto ko lang naman din pong magbakasyon. Pero hindi kumbinsido si Denise. Alam niyang may masama na naman itong pakay laban sa kanya. Hindi sumagot ang Don at napailing na lamang. Si Denise naman ay hindi na napigilan mainis sa babae. Tuluyan na ring nawala ang excitement na nararamdaman niya kanina. Mabilis lamang talaga kay Sarah na sirain ang mood niya. Mom, please. Gusto kong sumama sa kanila. Kung gusto mo talaga ay kausapin mo si Mr. Reno. Baka sakaling pagbigyan ka niya. Mr. Reno, pwede ba akong sumama sa kanila? Hindi mo dapat itanong sa akin ang bagay na yan. Mas mabuti siguro kung kayo ni Denise ang mag-usap. Hindi naman nagdalawang isip si Denise at hindi niya na hinintay pa na magtanong si Sarah dahil pinagbigyan niya na ito. Naisip kasi niyang mas maiinggit ito sa kanya kung makikita nito kung paano siyang alagaan at pakisamahan ni Steven. Gusto niyang ipakita rito kung gaano siya kaswerte na naging asawa niya ang batang Reno. Sure, sumama ka sa amin, but make sure na hindi mo sisirain ang honeymoon namin ng asawa ko. Understood? Lahat ay natigilan sa kanyang sinabi, lalo na si Steven. Sigurado ka? Magsasama ka ng chaperon? Dismayadong tanong niya. Yes, alam mo kasi si Sarah, hindi kontento yung araw na yan kung hindi siya nakikihati sa masayang araw sa buhay ko. Alam mo yun, yung kailangan lagi siyang may sarili ring light. Nasanay na kasi yan na laging pinapabura ng pamilya ko. Mahinahong sagot ni Denise, sapat lamang para marinig ni Sarah at Steven. Kitang-kita niya kung paanong namula ang mukha ni Sarah dahil sa kanyang sinabi. Nagpatuloy ang selebrasyon. Tuluyan nang nawala sa isip ni Denise ang tungkol sa pagpayag niyang sumama sa kanila, si Sarah. Kinabukasan, maaga silang gumising ni Steven. Sa bahay nito na siya umuwi kahapon at pinadala na lang ng kanyang ama ang kanyang mga gamit. Good morning. Nakangiti niyang bati sa lalaki na ngayon ay kalalabas lamang ng banyo at mamasa-masa pa ang buhok. Good morning din. Handa na nga pala ang mga dadalhin natin. Thank you. Pasensya ka na ha, napasarap ako ng tulog. Ayos lang. Alam ko namang pagod ka. Salamat. Sandali, ipagahanda kita ng almusal. Maya-maya ay uwi ka ni Denise bago tumayo at nagtungo sa banyo. No, hindi na kailangan. May mga kasambahay naman dito na gagawa niyan. Hihintay na lang kita para sabay na tayong bumaba. Sige, ikaw bahala. Masayang bumaba ng hagdan si Steven at Denise. Kahit kahapon lamang sila nagkakilala, ni katiting na pagkailang walang maramdaman si Denise sa lalaki. Masaya silang nagkwentuhan, pero agad nalukot ang mukha ni Denise nang makita si Sarah na naghihintay sa sala. Hi, good morning! Bati nito na ang mga mata ay agad na naglanding sa mukha ni Steven. Anong ginagawa mo dito? Iritableng tanong ni Denise. Nakalimutan mo na ba? Nasasama ako sa inyo sa Boracay? What?
Oops! Pumayag ka na kahapon, kaya nag-book na agad ako ng ticket. Medyo mahal nga kasi urgent. Napabuga na lamang ng hangin si Denise para pigilan ang inis na nararamdaman. Ang akala pa naman niya, matatapos ang maanghang na patutsada niya dito kahapon ay magbaback out ito. Hindi pala. Tuluyan naman siyang kumalma nang maramdaman niya na marahang ipinatong ni Steven ang braso nito sa kanyang balikat. Hayaan mo na siya. Bulong nito bago humarap kay Sarah. Denise is my wife now. At simula ngayon, gusto kong tratuhin mo siya ng maayos. Oo naman. Alam mo, hindi man kami close, pero malaki ang respeto ko sa kanya. Pagsisinungaling niya, bago matamis na ngumiti kay Denise. Habang kumakain, kapansin-pansin ang pag-asikaso ni Steven kay Denise, bagay na labis namang kinainggitan ni Sarah. Madalas itong mahuli ni Denise na matalim na nakatingin sa kanya, pero ipinagsawalang bahala na lamang niya. Mas pinagbuti pa niya ang pagiging sweet kay Steven at hindi niya napigilang matuwa sa nakikitang reaksyon ni Sarah. Kahit hindi man ito magsalita, alam niyang kulang na lamang mamatay na ito sa inggit at selos sa kanya. Pagdating sa Boracay, kumuha ng 2 room sa hotel si Steven. Ang isa ay para kay Sarah at ang isa naman para sa kanilang mag-asawa. Hindi alam ni Denise kung sinadya ba nitong kunin ang silid na nasa pinakadulo para kay Sarah. Bagay na labis na ikinainis ng babae. Unang araw pa lamang nila sa Boracay, pinili nilang manatili sa kanilang silid at magpahinga. Si Sarah naman, nilibot ang lugar at nag-enjoy. Nang sumapit ang gabi, tumambay ang dalawa sa dalampasigan. Magkatabi silang nakaupo sa buhangin habang nakahilig si Denise sa dibdib ng asawa. I heard stepsister mo lang si Sarah. Bakit mo siya hinayaang sirain ng mga espesyal na araw sa buhay mo? Siguro dahil nasanay na ako. Wala na akong pakialam sa mga ginagawa niya. Pero dapat, hindi mo siya pinapayagang gawin yun. Lalo lamang siyang masasanay na ginaganyan ka. Hayaan mo na. Wala na rin namang mangyayari eh. Kapag nag-away kami, siya lang din naman ang kakampihan ni Daddy. Bakit mo sila hinahayaang tratuhin ka ng ganun? Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Steven bago sumagot. Sinabi sa akin ni Lolo na matalik niyang kaibigan ng lolo mo, ang tatay ng mami mo. At kaya gusto niyang maikasal tayo dahil gusto niyang malayo ka sa daddy mo. Dahil hindi nga raw magandang trato sa'yo ng bago niyang pamilya, lalo na ng madrasta mo. Hindi agad sumagot si Denise. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hanggang sa naramdaman na lamang niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Teka, umiiyak ka ba? Tanong ni Steven sa kabahagyang inilayo ang ulo ni Denise sa kanyang katawan nang marinig ang maliit na mga hikbi mula rito. Bakit, Denise? Habang pinupunasan ang mukha ni Denise ay tanong ni Steven. Sorry, hindi ko lang maiwasang masaktan sa tuwing naaalala ko si Mommy. Noong nabubuhay pa siya, masaya kami. Ako ang apple of the eye nila ni Daddy. Sobrang saya ko noon. Mahal na mahal kami ni Daddy. Pero simula nung mamatay si Mommy, nagbago na ang lahat. Wala nang panahon sa akin si Daddy. Tuluyan na niya akong kinalimutan. Nung nakilala niya si Tita Isabel at si Sarah, pakiramdam ko, lahat ng pagmamahal niya sa amin ni Mommy noon, ibinuhos niya doon sa mag-ina. Kaya palagi kong sinisisi ang sarili ko. Dahil kung di naman dahil sa akin, hindi naman sana nawala si Mommy. Siguro, ako rin ang sinisisi ni Daddy sa nangyari. Kasi kung hindi sana ako nagpilit na mag-outing noon, hindi nalunod si Mommy sa pagsagip niya sa akin. Minsan nga, iniisip ko na sana ako na lang yung nawala para hindi naging ganito sa Daddy. Hindi sana niya nakilala yung mag-inang yun. Na inaabuso at pinipirahan lang siya.
Umiiyak niyang kwento. Marahan namang tinuyo ni Steven ang kaniyang mga luha. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan sa mga nangyari. Nagpatuloy sa pag-iyak si Denise. Buong puso naman siyang niyakap ni Steven. Simula ngayon, wala nang pwedeng tumapak at manakit sa'yo. Poprotektahan kita. Talaga? Gagawin mo yun? Hindi niya makapaniwalang tanong. Simula nang mawala ang kanyang ina, ngayon na lamang ulit may taong handang protektahan at ipagtanggol siya. Oo naman, dahil alam kong mabuti ang puso mo. Paano kung ikaw naman ang agawin sa akin ni Sarah? Iiwan mo rin ba ako? Malakas na tumawa si Steven, kaya't medyo napahiya si Denise sa asawa. Bakit mo naman naitanong yan? Basta, alam mo kasi, matagal ka na niyang gusto eh. Kaya naiinis siya kahapon kasi ina-expect nila nang pakakasalan ko yung lolo mo. Muling tumawa si Steven bago marahang hinaplos ang buhok niya. Hindi ko papatulan ang kahit na sinong babae. Ikaw lang. Asawa mo na ako, kaya hindi na ako titingin pa sa iba. Pangako yun. Kahit kahapon lang tayo nagkakilala, alam kong mabuti kang tao at walang magbabago doon. Araw-araw pa nating kilalanin ang isa't isa. At pagbalik natin sa Maynila, araw-araw kitang liligawan. Kinikilig namang huminto sa pag-iyak si Denise. Baka naman sinasabi mo lang yan dahil naaawa ka sa akin. Of course not. Ang ganda-ganda mo kaya. Wala ka namang kapansanan. Kaya bakit ako maaawa sa'yo? Diba? Talaga? Seryoso ka? Oo naman. Seryosong-seryoso po ako sa'yo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, masayang nagkwentuhan at harutan ang dalawa. Maya-maya ay pareho na silang nasa tubig at animoy mga batang nagtatampisaw. Ang hindi nila alam, may isang pares ng nag-aalab na mga mata ang kanina pa nakatunghay sa kanila. Ang mga matang puno ng selos, inggit at galit. Madaling araw na nang magpasya ang dalawa na bumalik na sa kanilang suite. Thank you napasaya mo ako. Nasisihang wika ni Denise habang papasok sila sa kanilang silid. Salamat din. Dahil nariyan ka na handang makinig sa akin. Sagot naman ni Steven. Napag-usapan na rin kasi nila ang pinagdaanan ni Steven sa kanyang buhay pag-ibig at karera. Wala yon. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo eh. Pagpasok sa kanilang silid, nagulat si Denise nang bigla siyang yakapin ni Steven at halikan sa labi. Noong una, nanlalaban pa siya hanggang nadarang na rin siya at walang pag-aalinlangang tinugon ang mainit nitong halik at mga haplos. Tila natauhan si Denise nang bumaba sa kanyang dibdib ang mga labi ng asawa. I'm sorry, pero hindi pa ako handa, Steven. Wika niya bago bahagyang tinulak palayo si Steven. Agad namang natauhan ang lalaki at humingi ng pasensya. Oh, I'm sorry. Wika ni Steven bago marahas na hinilamos ang palad sa muka. Dinampot nito ang hubad ng damit bago nagtungo sa banyo. Naiwan namang nakokonsensya sa Denise. Iniisip niya kung bakit siya nagdadalawang isip na isuko ang sarili sa asawa niya. Gayong mabait naman ito sa kanya. Lumipas ang halos 1 oras, saka pa lamang lumabas ng banyo si Steven. Nakatapis lang ito ng tuwalya sa bewang kaya hindi malaman ni Denise kung saan titingin. Bigla siyang nag-init nang makita ang malapad at mabuhok nitong dibdib. Pero bago pa siya ipagkanulo ng sarili, mabilis na siyang tumayo. Maliligo pa ako. Paalam niya kay Steven. Hindi niya na hinintay pang sumagot ito. Nagmamadali na siyang pumasok sa banyo. Saktong tapos nang maligo si Denise nang pumasok si Sarah sa kanilang silid.
Mukhang nakainom ito at halos hubad na dahil tanging swimsuit na lamang ang suot nito sa katawan. Anong ginagawa mo rito? Seryosong tanong sa kanya ni Steven nang makita ang babae. Nakabukas kasi yung pinto kaya tumuloy na ako. May dala akong alak. Baka gusto mong uminom with me. No thanks. Umalis ka na. No! Ngayon lang ako nagkaroon ng tsansang makalapit sa'yo at hindi ko na to sasayangin. Sagot niya bago humakbang palapit kay Steven. Mapungay ang mga mata nito at may nangaakit na ngiti sa labi. Nang makalapit na ito sa lalaki, marahan itong pinaglandas ang mga daliri sa dibdib ni Steven na nooy hindi pa rin nakabihis. Hindi ba ako attractive sa'yo? Maganda naman ako at sexy. Naiiyak niyang sambit nang makitang walang anumang naging reaksyon si Steven sa kanyang ginawa. Sa halip, galit itong tumingin sa kanya. Pwede bang umalis ka na? Kahit kailan, di ako makagusto sa isang katulad mo. Lalong hindi ko ipagpapalit ang asawa ko sa'yo. Di ka ba nahihiya sa sarili mo, ha? Galit niyang sagot pero mapakla lamang na tumawa si Sarah. Oh, you choose her over me? Pues, ito ang sasabihin ko sa'yo. Hindi ka mag-e-enjoy sa kanya. She is plain, boring, and cheap. Nanlilisik ang mga matang sagot ni Sarah. Hindi cheap ang asawa ko. Kung may cheap man dito, ikaw yun. Dahil nilalandi mo ang asawa ng iba. At kahit anong gawin mo, hindi mo kayang pantayan si Denise. Oh, I really know. Nagpapakipot ka lang. Sagot niya bago sinimulang hubarin ang suot nitong kapirasong tela sa katawan. Napalunok naman ng laway si Steven at hindi malaman ang gagawin. Natatakot siyang magalit sa kanya si Denise. Enough and leave! Malakas niyang sigaw sa babae, pero ngumisi lamang ito. Nang hindi na nakatiis si Denise, lumabas na siya sa kanyang pinagtaguan at saka lumapit sa dalawa. Oh, Sarah, mukhang hindi ka nakabenta ngayon ng isda ha? May panunuyang saad ni Denise habang nakatingin sa hubad na katawan ng babae. Mabilis naman itong tinakpan ang sarili dahil sa hiya sa kanya. Ano bang ine-expect mo, ha? Na lahat ng lalaki maaakit sa'yo? Ha! Umasa ka naman. Panunuya pa niya, pinilit niyang maging kalmado kahit ang totoo, halos sumabog na siya sa galit. Alam niyang kung magagalit siya, matutuwa si Sarah dahil yun lang naman talaga ang purpose nito sa pagsama sa kanila. Ang galitin siya at pag-awayin silang mag-asawa. Pero sorry na lamang ito dahil nakuha na niya ang larong gusto nito at hindi niya hahayaang makuha nito ang gusto. Tahimik na lumapit si Steven sa asawa at saka ito inakbayan. Wala akong ginawa, Denise. Hindi ko siya hinawakan. O kahit na tingnan man lang. Alam ko, dahil nakita ko. Sagot ni Denise bago humarap kay Sarah na ngayon ay pulang-pula na ang muka sa labis na pagkapahiya. Ikaw, Sarah, hindi ka ba nahihiya sa mga pinaggagawa mo? Alam kong naiinggit ka sa akin. Pero sana man lang magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo sa akin makukuha ang asawa ko. Nang hindi na nakayanan ang inabot na kahihiyan, kusa nang lumabas sa kanilang silid si Sarah. Nang sila na lamang ang nasa silid, walang salitang yumakap si Denise sa asawa at mapusok itong hinalikan sa labi. Nagtataka man sa naging kilos ni Denise, tinugon pa rin ni Steven ang kanyang halik. Hanggang sa tuluyan na silang nadarang sa apoy na si Denise ang nagsimula. Akala ko ba hindi ka pa ready? Sa pagitan ng halik, tanong ni Steven. Nagbago ng isip ko. Kung si Sarah nga hindi mo asawa, kayang gawin yun. Pues handa kong gawin to. Ako pa ba na asawa mo? Kung ginagawa mo lang to dahil kay Sarah, please wag. Nakahanda naman ako maghintay sa'yo eh. Kung kailan ka magiging ready.
No, I wanna do this. This is my first time. And I want you to be my first. Nahihirapang saad ni Denise habang patuloy sa paghalik kay Steven. Are you sure? Yes. May ilang segundo ka pa para mag-isip. Dahil mamaya, talagang wala ka ng kawala sa akin. Pero sa halip na matakot, isang mapusok na halik ang muling iginawad ni Denise sa asawa. At nang gabing yun, tuluyan na nga niyang isinuko rito ang bataan. Kinabukasan, nagising si Denise dahil sa marahang haplos sa kanyang balat na tila ba hinihili siya. Nagmulat siya ng mata at hindi na siya nagulat nang makita ang nakangiting mukha ni Steven. Good morning. Good morning din. Kanina ka pa ba gising? Tinanghali yata ako ng gising. It's okay. I understand naman. Alam ko namang napagod ka kagabi. Bigla namang nag-init ang mukha rito ni Denise. Hey, don't be shy. Asawa mo ako. At normal lang na gawin natin yun, no? Diba? Tumatawang saad pa ni Steven habang tinatanggal ang kamay ni Denise na tinakip nito sa sariling mukha. Kahit di mo naman na dapat pinaalala pa yun. Nakasimangot niyang sagot. Natatawang kinurot ni Steven ang tungki ng ilong ni Denise. It's a wonderful night between us na hindi dapat kalimutan. Maya-maya ay seryosong wika ng lalaki. Matapos linisin ang kanilang mga katawan, sabay na silang lumabas sa kanilang silid para kumain ng breakfast sa buffet na inihanda ng resort para sa kanilang mga guest. Kumain ka pa. Busog na ako. Kumain ka pa. Kaya ang payat mo eh. Hindi ka kumakain ng maayos. Seremon nito sa kamuling nilagyan ng pagkain ang plato ni Denise. Thank you. Matapos kumain, nagtungo naman sila sa dalampasigan. Naglakad-lakad lang sila habang magkahawak kamay. Nalaman din ni Denise mula sa staff na kanina pa nag-check out si Sarah at bumalik na sa Maynila. Lumipas ang 1 linggo nilang bakasyon at masasabi ni Denise na nag-enjoy talaga siya kasama ang asawa. Simula nang mamatay ang kanyang nanay, ngayon lamang ulit may nag-alaga sa kanya katulad ng ginagawa sa kanya ni Steven. Pagbalik nila sa lungsod, sa bahay ni Steven sila tumira. Naging masaya naman ang kanilang pagsasama at alagang-alaga ni Steven si Denise, bagay na nagdulot ng labis na tuwa sa babae. Oh hi, ang aga mo yata. Bungad niya sa asawa nang naabutan niya itong nakaupo sa kanyang opisina. Napagkasunduan nila na ito ang maghahatid at sundo sa kanya sa trabaho para mas lumalim pa ang pagkakakilala nila sa bawat isa. Tinupad din naman ni Steven ang sinabi nito noong nasa Boracay pa lamang sila, na araw-araw siya nitong liligawan. Maagap talaga ako kasi gusto kitang ayain kumain. Nakakapagod din ang maghapong trabaho, no? Gusto ko naman mag-relax. Kasama ka. Sagot ni Steven bago kinuha ang bewang ni Denise at iginiya paupo sa kanyang hita. Naku, naglambing na naman yung asawa ko. Alam mo naman na ikaw lang pahinga ko eh. Sagot ni Steven bago ikiniskis ang mabalabas nitong baba sa balikat ni Denise na ikinakiliti naman ng babae. Ano ba? Tama na. I miss you. Maya-maya ay bulong ni Steven sa tenga ng asawa. I miss you too. Kahit iyon pa lamang ang katagang nasasabi nila sa isa't isa, masaya na siya at ramdam din niyang may espesyal na itong pagtingin sa kanya. Sana, ganito tayo palagi. Laging masaya at nagkakaintindihan.
Sana kahit anong hirap at problema ang dumating sa buhay natin, piliin pa rin natin ang isa't isa. Kunot noon namang tiningnan ni Denise ang asawa at hindi niya mapigilang tumawa ng malakas nang makitang seryoso ito. Ang lalim yata ng hugot mo Hindi yan bagay sa'yo. Kalalaki mong tao, emotero ka. Maya-maya lang ay tumawa na rin ng malakas si Steven. Si Denise naman ay natigilan nang makita kung gaano kasaya ang lalaki. Napakagwapo nitong lalo sa tuwing tumatawa ito. Nawawala ang istrikto nitong anyo na kinatatakutan ng karamihan. Tara. Gutom na ako. Okay, sandali lang. May kailangan lang akong ayusin. Paalam niya bago tumayo. Nang matapos sa kanyang ginagawa, magkaakbay na silang lumabas ng silid. Marami ang napapatingin sa kanila dahil mula sa opisina ni Denise, nakapulupot na ang mga braso ni Steven sa kanyang bewang. Pagdating sa kotse, inabot ni Steven kay Denise ang isang pumpon ng bulaklak. Para sa'yo. Thank you. Araw-araw mo naman na akong binibigyan ng bulaklak. Pwede na akong magtayo ng flower shop sa bahay. Bakit? Ayaw mo ba? Sawa ka na yata. Hindi naman. Masaya nga ako kasi palagi mo akong binibigyan ng bulaklak. Hindi mo na itatanong. Mahilig talaga ako sa mga halaman at bulaklak. Noong nasa mansyon pa ako sa bahay, nag-aalaga ako ng mga naiwang tanim ni Mommy. Kaso, lahat yun pinatanggal ni Tita Sabel. Pagkukwento ni Denise na hindi napigilan ang malungkot nang maalala ang mga halaman ng kanyang ina. Hayaan mo na. Huwag ka nang malungkot. Malawak naman ang bakuran natin Pwede kang magtanim doon ng halaman. Talaga? Yup. Bukas sa bukas rin Ipapalandscape ko ang magiging garden mo para magsimula ka ng magtanim. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang mga plano hanggang makarating sila sa isang sikat na resto. Hindi inaasahan ni Denise na hindi lang pala isang simpleng dinner ang naghihintay sa kanya dahil dinner date pala ito. Sa VIP room siya dinala ni Steven kung saan may mga nakasinding maliliit na kandila sa mesa at marami ding petals ang nagkalat sa paligid. Wow! Masaya niyang bulalas. Salamat. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Thank you. Welcome. Sagot ni Steven bago ay nalalayan umupo ang babae. Lumipas ang 3 buwan at nagpatuloy ang masayang pagsasama ng dalawa. Pero ang masaya na sana nilang relasyon ay susubukin pala ng panahon. Sigurado ka bang hindi ka papasok ngayon? Oo, masama pa rin kasi ang pakiramdam ko Gusto mo magpa-check up tayo ngayon? Hindi na. Itutulog ko na lang muna ito. Baka napuyat lang ako nitong mga nakaraan. Magkakasunod kasi ang kliyente niya nitong nakaraang linggo, kaya pagod at puyat talaga siya. Ay, paano ba yan? Parang ayaw kitang iwan ngayon. Huwag mo na akong isipin. Umalis ka na, baka malate ka pa sa flight mo. Pero paano ka rito? Nariyan naman yung mga kasambahay Di nila ako pababayaan dito. Isa pa, alam kong importante yung business trip mong yun. Huminga ng malalim si Steven bago umupo sa gilid ng higaan ni Denise. At sa kamarahang hinaplos ang ulo nito. O paano? Kailangan ko nang umalis Paalam ni Steven nang muling tumunog ang cellphone niya dahil tumatawag na ang kanyang sekretary. Marahan namang tumango si Denise. Alis na ako. Mag-ingat ka dito. Tawagan mo ako agad kung may kailangan ka. Sige, salamat. Mag-ingat ka. Pasensya ka na, hindi na kita maihatid. Ayos lang yun. Ang mahalaga, gumaling ka. 5 days ako mawawala. Kaya kung may kailangan ka, tumawag ka na lang din kay Lolo. Isang marahang tango muli ang naging sagot ni Denise matapos halikan ang asawa.
tuluyan nang lumabas si Steven sa kanilang silid. Ikatlong araw nang wala si Steven nang mag-decide si Denise na magpa-check up sa doktor. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin bumubuti ang kanyang pakiramdam. Madalas pa rin siyang mahilo at mabigat din ang kanyang katawan. At mula sa doktor na sumuri sa kanya, nalaman niyang nagdadalang tao siya. Kahit na masama ang pakiramdam, masayang lumabas sa klinik si Denise. Sigurado siyang matutuwa si Steven kapag nalaman nito na buntis siya. At hindi lang isa ang kanilang magiging anak. Habang naglalakad, biglang may bumangga kay Denise. Dahil muntik nang ma-out of balance, kaya't napayakap sa kanya ang lalaki. Gulat na nagangat siya ng muka at nakilala niya si Miguel, ang dati niyang manliligaw. Agad naman siyang umayos ng tayo nang makaramdam ng kakaiba. Sorry miss, hindi ko sinasadya. Anito bago tumingin sa mukha ni Denise. Namilog ang mga mata nito nang makita si Denise. Denise, ikaw pala yan. Kumusta ka na? Ayos lang. Happily married na. Nabalitaan ko nga. May lungkot sa mga matang sagot ni Miguel. Hindi naman ito pinansin ni Denise at tangkang lalakad na palayo pero muling nagsalita ang lalaki. Congrats Denise. Pwede ba tayong mag-usap? Nag-uusap na tayo. Yung may privacy sana. Tamang-tama eh. Nagugutom na ako. Pwede bang sa restaurant na lang tayo? Malapit lang yun dito. Matagal na tinitigan ni Denise ang kaharap at nang maramdaman niyang tumunog na rin ang kanyang tiyan, walang pag-aatubiling sumama siya rito. Tahimik silang umorder ng pagkain. Nang iserve na ang kanilang order, walang salitang kumain sila. Kahit paano, natutuwa si Denise dahil marami siya ngayong nakain. Denise, gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo sa mga nagawa ko noon. Uwi ka ni Miguel nang pareho na silang tapos kumain. Ito na rin ang nagbayad sa kanilang order. Kahit pa nga ayaw sana ni Denise na magpalibre. Wala na sa akin yun. Masaya na ako ngayon. Ang totoo niyan, magkakaanak na kami ng asawa ko. Mabuti naman kung ganun. Masaya ako para sa'yo. Salamat. Palabas na sana sa resto si Denise nang muli siyang mahilo. Agad naman siyang tinulungan ni Miguel. Denise, hindi ko alam kung saan ang bahay mo. Kaya sa hotel na lang kita dadalhin. Uwi ka niya, sa kamarahan namang tumango si Denise. Sobrang nanghihina na ang kaniyang katawan. Paglapat pa lamang ng likod ni Denise sa higaan, agad na siyang nahulog sa malalim na pagkakatulog. Nang magising siya, ay hindi na niya namataan pa si Miguel sa loob ng silid. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili at wala naman siyang naramdamang kakaiba. Maayos pa rin ang suot niyang damit. Inayos niya ang kanyang sarili at umuwi na sa bahay nilang mag-asawa. Nang matapos ang 5 araw na out-of-town business trip ni Steven, excited siyang umuwi. Miss na miss niya na ang kanyang asawa. Pero nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang sekretarya kaya dumaan muna siya sa kanyang opisina. Halos gumuho ang mundo ni Steven nang makita ang isang brown envelope na naglalaman ng mga larawan ni Denise. Kuyom at nagngangalit ang mga pangang umuwi siya ng bahay. Sa may pinto pa lang, masaya na siyang sinalubong ni Denise. Napakaganda nito at inosente, pero paano siya nito nagawang pagtaksilan? Nagulat pa si Steven nang biglang lumapat sa kanyang labi ang labi nito, bagay na hindi naman ito dating ginagawa. Kumusta ka naman dito? Seryoso niyang tanong habang nakatitig lang sa kanyang asawa. Maayos naman, mukhang pagod na pagod ka ha. Gusto mo bang ipaghain kita? Hindi na, busog pa ako. Siya nga pala, nagpa-check up ako noong isang araw at may maganda akong balita sa'yo. Masayang saad niya pero hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Steven. Kaya medyo kinabahan na rin si Denise. Sinong kasama mo? Ako lang. Talaga? Sino yung mokong na ito? Na kung makalingkis sa'yo, daig pa ako.
Matalim ang mga tingin na tanong ni Steven. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi naman sumagot si Steven. Sa halip, inabot nito sa asawa ang hawak na envelope. Lalo namang nagulat si Denise at halos manliit siya sa kanyang sarili nang makita ang mga larawang kasama niya si Miguel. May kuha din sa labas ng klinik kung saan nakayakap ito sa kanya. Pero ang hindi niya matanggap ay ang kuha noong nasa loob sila ng silid sa hotel kung saan siya nito dinala noong nahilo siya. Nakahiga siya sa kama habang nakayakap sa kanya si Miguel. Pareho silang naka-underwear lang. Kahit sinong makakita sa larawan na yun, mag-iisip talaga ng hindi maganda. Paulit-ulit na umiling lamang si Denise. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyari. Akala pa naman niya nagbago na ang lalaki. Pero tatarantaduhin lang pala muli siya nito. Steven, hindi ko alam kung paano nangyari yan. Maniwala ka sa akin. Totoong nagkita kayo ng lalaki mo, di ba? Hindi ko siya lalaki, Steven. Oo, nagkita kami sa klinik. Pero hindi yun intentionally. Matagal na kaming walang komunikasyon yan. Inaya niya akong kumain. Sumama ako dahil nagugutom na rin ako. Humingi siya ng tawad dahil... Dahil mas pinili niya si Sarah kaysa sa'yo. Pwede ba patapusin mo muna ako? Fine. Go ahead. Inaya niya nga akong kumain. Nag-usap kami. Pauwi na dapat ako nang bigla akong nahilo. Bigla din akong nanghina at hindi ko na kayang umuwi. Kaya't nag-insist siya. Nadalhin ako sa hotel. Pumayag naman ako dahil sobrang sama na talaga ng pakiramdam ko. Pagdating ko doon, nakatulog na ako. Hindi ko na alam ang nangyari. Maniwala ka sa akin. So, doon na nangyari ang lahat? Paano kung may nangyari nga sa inyong dalawa, ha? Steven, walang nangyaring ganon. Katawan ko to kaya ako ang nakakaalam. Ano ba yan? Paano ka nakakasiguro? Nahubaran ka nga niya, di ba? Nang hindi mo namamalayan. Biglang napaisip si Denise. Nang hina rin siya nang ma-realize na malabong paniwalaan pa siya ng asawa. Mas paniniwalaan mo pa ba yung mga larawan na yan kesa sa akin na nagsasabi ng totoo? Masama ang loob niyang tanong. Kung may nagsasabi man dito ng totoo, siguro ang mga ito yon. Steven, maniwala ka sa akin. Baka ginawa lang ni Miguel ang lahat ng to para i-set up ako. At bakit naman niya gagawin yun, ha? Hindi ko rin alam. Marahas na nagbuga ng hangin si Steven bago dismayadong tumingin kay Denise. Saan ka pupunta? Kakarating mo lang ha. Habol niya sa asawa nang makitang palabas na muli ito ng bahay. Aalis muna ako at gusto kong pagbalik ko. Wala ka na rito. Kasing lamig ng yelo ang boses na sagot ni Steven at hindi na niya nagawa pang lingunin ang asawa. Steven, nakikipaghiwalay ka na ba sa akin? Minahal kita, Denise. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin yung lahat ng yan. Nagsisimula pa nga lang tayo pero niloko mo na ako. Hindi nga kita niloko. Pero sige, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Sana lang, huwag mo na akong hahanapin pa pag nalaman mo kung ano ang totoo. Sagot ni Denise at mariing pinigilang pumatak ang kaniyang mga luha. Dismayadong umiling si Steven bago tuluyang umalis. Naiwang nasasaktan si Denise. Akala niya mamahalin siya ng totoo ni Steven, pero nagkamali siya. Dahil sa mga simpleng larawan pa lang, nagawa na siya nitong iwan. Mapait siyang ngumiti. Ang inalamang talaga niya ang nagmahal sa kanya ng totoo at gagawin ang lahat para lamang ay protektahan siya. Hinayaan ni Denise ang sariling umiyak sa sakit na nararamdaman. Nang kumalma na siya, umakyat siya sa itaas at kinuha ang kanyang mga gamit. Katulad ng gusto ni na Steven, Sarah, ng kanyang ama at madrasta, lalayo na siya at hindi na siya makikita ng mga ito kahit kailan.
Dumaan muna si Denise sa bangko at nilimas ang laman ng kanyang account bago siya nagtungo sa terminal ng bus na bumabiyahe sa malayong probinsya. At dahil wala naman siyang alam na pupuntahan, basta na lamang siyang sumakay sa papaalis na bus. Samantala, malalim na ang gabi nang umuwi si Steven. Nanibago siya sa atmosphere na bumabalot sa loob ng kanilang tahanan. Ngayon, nakapag-isip na si Steven. Lumambig na rin ang kanyang ulo kaya balak niyang kausapin na si Denise at humingi ng tawad dito. Bukas na bukas rin, pupuntahan nila si Miguel at kakausapin niya ito, lalaki sa lalaki. Sa kabila ng kanyang kalasingan, hinanap niya si Denise. Pero, hinalughog na niya ang buong bahay, hindi pa rin niya ito nakita. Nagmamadali siyang bumalik sa master's bedroom at tinungo ang kanilang closet. Ganoon na lang ang panghihina niya nang makitang wala na roon ang mga gamit ni Denise. Ginising niya ang mga kasambahay at nalaman niyang iniwan na pala siya ng asawa. Magdamag na hindi makatulog si Steven, tila nawala na rin ang epekto ng alak sa kanyang katawan. Kinabukasan, nagtungo siya sa kumpanya ng mga Fuentes, pero laking gulat niya nang nakasalubong niya ang isang pamilyar na lalaki. Agad sumidhi ang pagdududa sa isipan niya nang makitang nanggaling ito sa opisina ni Sarah. Nilapitan niya ito at walang salitang inundayan ng suntok sa muka. Sino ka? Ba't mo ako sinuntok? Bulat na tanong ni Miguel, himas ang parteng nasaktan. Hindi sumagot si Steven, muli niyang nilapitan ang lalaki at sinakal. Hindi mo ako kilala. Ako lang naman ang asawa ni Denise Fuentes. Ang babaeng lagi mong pinaglalaroan. Anong ginawa mo sa asawa ko, ha? Naglalabasan ang mga litid na sagot ni Steven at lalo pang hinigpitan ang hawak sa lalaki dahilan ng pag-ubo nito. Wala akong ginawa sa kanya. Ginusto niya ang nangyari. Nahihirapan niyang sagot. Lalo lamang nagngit-ngit ang kalooban ni Steven. Ganun. Pwes, itong sayo! Galit na wika ni Steven bago sunod-sunod na inundayan ng suntok sa sikmura si Miguel. Dahil sa komosyon, nagmamadaling lumabas si Sarah para sundin ang ama ni Denise. Anong nangyayari dito? Dumagundong ang boses na tanong ni Don Mateo. Tanungin niyo yung lalaking yan kung anong ginawa niya sa asawa ko. Miguel, Don Mateo, wala po akong alam sa sinasabi niya. Ganun. Ayaw mo talagang umamin. Mariing saad ni Steven bago ubos lakas na pinilipit ang braso ng lalaki kaya't napahiyaw ito sa sakit. Steven, huminahon ka. Baka naman nagsasabi ng totoo si Miguel. Ang totoo kasi niyan, matagal lang may gusto sa kanya si Denise. Natatarantang singit ni Sarah. So pinapalabas mong malandi ang asawa ko? Ganun ba yun? Wala naman akong sinabing ganyan. Pero hindi ka ba nagtataka kung bakit ganun na lang kadali siyang sumama kay Miguel? Ngumisi ng malaki si Steven bago naglakad palapit kay Sarah. At paano mo nalaman ang bagay na yan? Ha? Ha? Ano kasi? Wala siyang maapuhap na idadahilan. Hindi kayo amin. Ayaw niyong umamin. Malakas niyang sigaw habang palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Wala siyang pakialam kahit nasa harapan pa nila si Don Mateo. Sasabihin ko na ang totoo. Maya-maya isagot ni Miguel at hindi makatingin kay Steven. Si Sarah naman biglang tinakasan ng kulay ang muka habang may pagsusumamong nakatingin kay Miguel. Ano ang totoo, Miguel? Tanong ni Don Mateo na kanina patahimik at tila tinitimbang ang lahat. Si Sarah po ang nag-utos sa akin na kausapin si Denise at bigyan ng pampatulog para madala ko po siya sa hotel. At doon ko ginawa yung iba niyang utos. Pakiramdam ni Steven, umakyat ang lahat ng dugo niya sa kanyang ulo dahil sa narinig.
muli niyang sinugod si Miguel at sa ikalawang pagkakataon, sinakal niya ito pero mas mariin ngayon. Anong ginawa mo sa kanya, ha? Ginalaw mo ba siya? Puno ng puot ang dibdib na tanong niya. Isang maling sagot lamang ang lalaki at tiyak na makakapatay siya. Nakahinga ng maluwag si Steven nang makitang magkakasunod na umiling si Miguel. Hindi ko siya pinakialaman. Maniwala ka sa akin. Wala akong ginawa sa kanya. Binitawan naman ni Steven ang lalaki at mabilis na tumakbo paalis. Sunod niyang hinarap si Sarah na ngayon ay parang hihimatayin na sa takot. Muling nilusob ng galit ang puso niya nang maalala ang mga pinaggagawa ni Sarah kay Denise. Lumapit siya rito at hindi niya napigilan ang sariling sampalin ito na ikinatabingi ng mukha nito. Bago pa niya muling masaktan ang babae, mabilis nang lumapit sa kanya ang mga security at inawat siya. Walang hiya ka talaga, Sarah. Paano mo nagawa to kay Denise, ha? Hindi mo lang ba iniisip na lahat ng ginagawa ni Denise ay para sa inyo? Kahit ang sarili niyang kalayaan, tinalikuran niya. Masunod lang yung gusto ng ama niya na para din naman sa inyong mag-ina. Galit niyang dinuro ang babae. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Magkakaila ka pa. Umamin na nga yung lalaking yon. Ano pa ang ginawa mo, Sarah? I'm sorry, Tito. Akala ko kasi sa ginawa ko, maghihiwalay sila at mapapansin ako ni Steven. Kung maghihiwalay man kami ni Denise, hindi ka ang babae na papalit sa kanya. Huwag ka nang umasa. Hindi ako papatol sa makasarili at gold digger na katulad mo. Nagkamali akong sumang-ayon sa kagustuhan ng lolo ko. Kaya ngayon pa lang, binabawi ko na ang lahat ng shares ng kumpanya namin sa inyo. Iho, baka naman pwede pa natin tong pag-usapan. Pakiusap ni Isabel na siyang unang nakabawi. Sige, bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. Yun ay kung mahanap niyo si Denise sa loob ng 3 araw. Nawawala ang anak ko! Gulat at nag-aalalang bulalas ni Don Mateo. Kahapon pa siya hindi umuwi sa bahay. Tinawagan ko siya pero hindi ko siya makontak. Hindi ko na rin alam kung saan siya hahanapin. Baka ikaw, alam mo kung nasaan posibleng pumunta ang unika iha mo. O baka naman wala ka din namang alam dahil palagi kang nakakubli sa saya ng babaeng yan. Sabay duro niya kay Isabel bago tumalikod. Pero nakakailang hakbang pa lamang siya nang muli niyang nilingon ang 3. Kung hindi niyo may babalik sa akin si Denise sa loob ng 3 araw, babawiin kong shares ko at sisiguraduhin kong tuluyan ang babagsak ang iyong negosyong naghihingalo. Wika niya habang direktang nakatingin kay Don Mateo na ngayon pa lamang hindi na maipinta ang muka. Hindi napigilan ni Steven ang pagsilay ng ngiti sa kanyang labi nang marinig ang galit na boses ni Don Mateo at ang lagapak ng palad nitong tumama sa mukha ni Sarah. Ingrata ka! Lahat ng pabor binigay ko sa inyong mag-ina. Halos nakalimutan ko ng sarili kong anak nang dahil lamang sa inyo. Tapos, ito lang ang igaganti nyo. Kailan ba kayo mapapagod sa pagpapahirap sa anak ko? Han, huminahon ka muna. Pag-usapan natin to. Wala na tayong kailangan pang pag-usapan. Tama na. Lumayas na kayo sa kumpanya ko. At ayoko na rin kayong makita pa sa bahay ko. Han, hindi naman natin kailangan umabot sa ganito. Si Sarah lang naman ang may kasalanan sa inyong mag-ama. Umalis ka na. Kung hindi mo kinukonsinti ang anak mo, di yan lalaking ganyan. Pagkasabi niyon, tumalikod na si Don Mateo at malakas na binalibag ang pinto. Makalipas ang 5 taon, tuluyan ng hindi nagparamdam si Denise sa kanyang pamilya at sa kanyang asawang iniwan sa lungsod. Pinalabas din niyang nabenta na ang kanyang boutique at pinapalitan niya na iyon ng pangalan nang sa ganon hindi na kulitin pa ni Steven ang kanyang mga staff.
Kaya kahit na nasa probinsya siya, ay may natatanggap pa rin siyang buwanang kita mula doon gamit ang perang dala niya nang mapadpad siya sa San Cristobal kung saan siya dinala ng kanyang mga paa nung umalis siya sa poder ng kanyang asawa. Nagpatayo siya ng cafe na tinangkilik naman ng mga taga roon. Kasalukuyang abala sa kanyang office si Denise nang pumasok ang kanyang anak na si Divine, ang panganay sa kanyang triplets na anak. Nay, marami po tayong customer ngayon. Masayang bulalas ng paslit. Mabuti naman kung ganon, anak. Nasaan ang mga kapatid mo? Nasa labas po, Nay. Tawagin mo sila. Sabihin mo dito na lang kayo sa office ko para hindi yun na maabala pa ang mga staff natin. Pero Nay, gusto pong tumulong ni Ivan at Elise sa pag-estima sa mga customer. Ano? Bakit mo naman pinayagan ng mga kapatid mo? Baka mamaya niyan makabasag lang sila doon. Nay, kumukuha lang naman po sila ng order. Saka pinagsabihan ko naman po sila na mag-ingat sila. Huwag na po kayong mag-alala dahil kasama naman po nila si Ate Karen. Tukoy ni Divine sa kanilang kasambahay. Anak, sa ginagawa niyong yan, lalo lamang babagal ang serving natin dito. Dapat kasi hindi na kayo sumama sa akin. Nay naman, ngayon lang naman Sabado naman po wala kaming pasok sa school. Kasi mga anak nga, ang gulo-gulo niyo kapag nandito kayo. Naririndi po si nanay. Nay naman grabe ka naman po sa amin. Gusto lang naman namin tumulong. Hindi nagpapatalong sagot ni Divine. Napangiti naman si Denise at sa kaniyakap ang kanyang anak. Sige na nga lang, kayo talaga. Basta siguraduhin niyo lang na wala akong magiging problema sa inyo pag nandito kayo. Opo, Nay. Promise po, ako ang bahala sa mga kapatid ko. O siya, halika na. Puntahan na natin sila. Saad ni Denise bago inakay palabas ang anak. Pagdating niya sa labas, masayang iginala ni Denise ang kanyang mga mata sa kanilang mga customer. Hanggang sa mamataan niya ang kanyang dalawang anak, kausap ang isang lalaking customer. Panay hagik-gik ang dalawang paslit na parabang matagal nang kilala ang kanilang kaharap. Kaya naman tuluyang nakuha nito ang atensyon ni Denise na mabilis na lumapit sa mga ito. Ano pong ginagawa niyo dito? Narinig ni Denise na tanong ng bunso niyang si Ivan. Oo nga po. Ano pong ginagawa niyo dito? Ngayon lang po namin ikaw nakita dito Layo ka lang po ba? Tanong naman ni Elise. Marahang ibinaba ng lalaki ang iniinom bago hinarap ang mga paslit. Dayo nga lang ako dito. Kahapon lang ako dumating at ngayon lang din ako pumunta sa cafe na ito. Kayo ba, taga rito ba kayo? Sinong kasama niyo? Kanina pa niya kausap ang mga ito, pero puro kalokohan lang naman ang pinag-uusapan nila. Opo, dito po kami pinanganak ng nanay namin. At saka, nanay po namin ang may-ari nitong cafe. Namimilog ang mga matang tumingin rito si Steven. Talaga? Ang galing naman ng nanay niyo. Pakisabi sa kanya, masarap ang mga kape niya. Gayon din tong cookies. Nagustuhan niyo po? Alam niyo po, marami po talagang nasasarapan sa mga gawa ni nanay. Kaya nga po marami ang kumakain dito Saka mabait din po ang nanay namin. Maganda pa. Parang hinaplos ng mainit na bagay ang puso ni Steven nang makita ang masayang ngiti sa mukha ng magkakapatid habang pinag-uusapan nila ang nanay ng mga ito. Pero maya-maya lang natigilan siya nang tumili ang batang babae. Uy, ayan na po pala si nanay Saka ang isa pa naming kapatid. Masayang bulalas ng paslit. Bigla namang nasa maid si Steven at naibuga niya ang iniinom nang makita ang babaeng itinuro ng mga ito. Kahit ilang taon silang hindi nagkita at kahit marami na ang nagbago sa panlabas nitong anyo, isa lang ang sigurado. Ito ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Si Denise.
Nanay, may bago po kaming kaibigan. Halika po rito. Papakilala namin siya sa inyo. Masayang saad pa ni Elise at halos kaladkarin pa ang ina palapit sa kinaroroonan. Ay, kayo talaga. Baka mamaya niyan iniistorbo niyo na ang mga customer natin, ha? Hindi po, Nay. Mabait po kayo siya. Saka di naman po namin siya ginugulo. At agad nang ipinakilala ang ina sa lalaking kausap nila. Sir, ito po yung nanay namin. Ito naman po ang isa pa namin kapatid, si Ate Divine. Triplets po kami. Dahan-dahang nag-angat ng mukha si Steven at ganoon na lang ang pagkabigla ni Denise nang makilala ang lalaki. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Gulat niyang tanong. Nay, customer po natin siya. Pero katulad niyo po siya. Boss din po siya at siya po may-ari ng mall na itatayo sa bayan. Lumuhod si Denise para magbantay ang mukha nila ng kanyang mga anak. Divine, anak, samahan mo muna si Elise at Ivan sa office ko. Doon na muna kayo. Huwag kayong lalabas, ha? Hanggat hindi ko sinasabi. Pero Nay, di pa kami tapos magipag-usap eh. Siya bago naming friend. Anak, huwag nang matigas ang ulo. Sige na. Muli pa sanang aangal ang triplets pero sumingit na si Ivan. Sige na kids, sundin niyo na ang nanay niyo. Promise, mag-uusap pa tayo mamaya. Hindi ako aalis rito hanggat hindi ko kayo nakakausap ulit. Sige po, pero pwede po bang malaman ang pangalan niyo? Nakalimutan po kasi namin itanong eh. Okay, ako si Steven. You can call me Daddy Steven. Nakangitiring sagot ng lalaki. Kinikilig namang tumili ang magkakapatid habang masayang nakatingin sa lalaki. Talaga po? Yay! May daddy na kami! Sabay-sabay na saad ng triplets. Parang natunaw ang puso ni Denise nang marinig ang triplets. Nang makitang nasisiyahan ang mga ito. Lalo namang tumindi ang hinala ni Steven nang marinig ang sinabi ng mga bata. Nang makaalis na ang tatlong bata, lumabas ng cafe si Denise at pumunta sa garden. Sumunod naman sa kanya si Steven. Hindi niya ito nilingon kahit nararamdaman niyang presensya nito sa kanyang likuran. Dumaan pa ang ilang minuto at tila wala isa sa kanila ang nais magsalita. At tanging ang malakas nilang paghinga ang maririnig. Anong ginagawa mo dito? Nang hindi na makatiis, mariing tanong ni Denise matapos pakalmahin ang sarili. May pinapatayo kaming mall dito. Hindi ko naman alam na nandito ka pala. Kung nalaman mo ba agad na nandito ako, hindi ka na pupunta? Medyo masama ang loob na tanong niya. Naalala na naman kasi niya kung paano siya nito ipinagtabuyan 5 taon na ang nakalipas. Of course not. Matagal kitang hinahanap. Kaya masaya ako na muli kitang makita. Oh, really? O baka naman hinahanap mo ako dahil kailangan mo ng cooperation ko para sa annulment natin. Mapait na ngumiti si Steven habang hindi inaalis ang mga mata sa mukha ng asawa. Sa tingin mo ba, talagang makikipaghiwalay ako sa'yo? Bakit? Hindi ba? Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako pinagtabuyan noon? Hindi ko makakalimutan yung araw na yun. Pinagsisihan ko yun ng gusto. Sana, nakinig ako sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Nung umalis ako ng bahay, pag-uwi ko wala ka na. Kinabukasan hinahanap kita. Akala ko umuwi ka lang sa inyo. Kaya pinuntahan kita sa kumpanya ng tatay mo. Pero saktong nakita ko doon si Miguel. Kagagaling lang niya sa office ni Sarah. At doon ko nalaman ang lahat ng kailangan kong malaman. Hindi nakasagot si Denise. Mariin niyang kinuyom ang kanyang kamao. Tama nga ang hinala niyang si Sarah ang may pakana ng lahat ng iyon. I'm sorry kung naging padalos-dalos ako. Nasaktan lang talaga ako ng sobra noon dahil mahal kita.
at hindi ko kayang tanggapin na pinagtaksilan mo ako. Bakit ka pa humihingi ng tawad? Hindi mo na kailangan pang gawin yan. Dahil tanggap kong hanggang doon na lang tayo. No, Denise. Mag-asawa pa rin tayo at hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Malamlam ang mga matang sagot ni Steven bago hinawakan sa magkabilang balikat si Denise. Magkakasunod namang umiling-iling si Denise bago matalim na tumingin sa asawa. Hindi ko kayang makisama sa isang tao na walang tiwala sa akin. Please, Denise. Kahit para sa mga anak na lang natin. Buuin na natin ang pamilya natin. Anak, anong pinagsasabi mo? Unang tingin ko palang, Denise. Sa triplets, may kakaiba na akong naramdaman. At mas tumibay pa ang hinala ko nang malaman kong ikaw ang nanay nila. At wala silang kasamang ama. Bigla namang natigilan si Denise. Masaya at tahimik na ang buhay namin ng mga anak ko. Pakiusap, huwag mo na kaming guluhin pa. No, hindi ako papayag na hindi ko makilala ang mga anak natin, Denise. Wala nang nagawa pa ang babae, kundi ang umiyak. Gusto rin naman niyang mabigyan ng buong pamilya ang kanyang mga anak, pero natatakot siyang dalhin ang mga ito sa magulong mundo nilang mag-asawa. Nakakaunawang niyakap ni Steven ang asawa. Huwag kang matakot. Dahil nandito ako para protektahan kayo. Mahal na mahal kita, Denise. Kayo ng mga anak natin. Hindi naman sumagot si Denise. Tuluyan ng nahati ang damdamin niya. Matuling lumipas ang isang buwan. Nagpatuloy sa panunuyo si Steven kay Denise. Kulang na nga lang sa bahay na ng mga ito siya tumira. Nagtagumpay naman siyang kunin ang loob ng kanilang mga anak. Kaya ngayon, hindi na siya nahihirapang mapalapit sa mga ito. Good morning. Masayang bati ni Steven kay Denise. Anong ginagawa mo? Nasa school na ang mga bata. Ikaw talagang sadya ko. Pwede ba tayong mag-usap? Sige, pasok ka. May dala nga pala ako para sa'yo. Maya-maya ay wika niya bago kinuha sa kanyang likuran ang isang bouquet ng flowers. Salamat. Hindi ka na sana nag-abala pa. Hindi ka abala sa akin, Denise. Puno ng pagmamahal na sagot ni Steven bago yumakap sa asawa. I miss you, Denise. Mahal na mahal kita. At hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa'yo. Kung kinakailangan, araw-araw kitang ligawan, gagawin ko. Tanggapin mo lang uli ako sa buhay mo. Walang nakuhang sagot si Steven mula sa babae. Hanggang sa marinig niya ang mahina nitong hikbi. Teka, umiiyak ka ba? Bakit? Nagtatakang tanong niya bago bahagyang inilayo ang katawan ni Denise sa kanya. Miss na rin kita. Saka si Daddy. Akala ko kaya kung wala kayo sa buhay ko. Pero hindi ko pala kaya. Dahil ngayong narito ka na ulit. Iisa lang ang gusto kong mangyari. Ang magkaayos na tayo. At mapatawad ko si Daddy. Gusto ko magsimula ng bagong buhay na wala ng galit at sakit na nararamdaman. Oo, Denise. Pangako, gagawin natin ang lahat ng yan. Sasamahan kitang humarap sa daddy mo. Salamat dahil hindi ka nagsasawang suyuin ako. Kasalanan ko kung bakit tayo nagkaganito. Kung bakit tayo nagkalayo. Kung sana pinakinggan lang kita noon. Hindi ka na sana umalis pa. At hindi mo na sana mag-isang pinalaki ang 3 nating anak. I love you, Steven. Totoo ba yan? Mahal mo rin ako. Magkakasunod na tumango si Denise. Mahigpit naman siyang niyakap ni Steven saka iniikot sa ere. Mahal na mahal din kita, Denise. Since day one. Sagot niya bago mapusok na hinalikan si Denise. Nang sumapit ang oras ng pag-uwi ng kanilang mga anak, magkasama nilang sinundo ang mga ito sa school. Si Nanay! Masayang sigaw ni Elise. Kasama niya si Daddy.
Bati na sila! Segunda naman ni Ivan. Nanay! Sigaw naman ni Divine bago kumaway sa ina. Magka-holding hands na lumapit sa kanilang mga anak, sina Denise at Steven. Agad namang napako ang mga mata ng triplets sa kanilang mga palad. Uy, si nanay! Bati na sila! Nagiinit ang pisngi na iniwas ni Denise ang mata sa kanyang mga anak. Ayos, kayo talaga. Huwag niyo asarin ang nanay niyo. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. May sorpresa kami para sa inyo. Talaga po? Yes. So let's go. Pagdating sa bahay, ipinaghain ni Denise ng merienda ang kanyang mag-aama. Maya-maya pa, masaya na nilang pinagsaluhan ang mga pagkain. Mga anak, gusto ko sanang ipaalam sa inyo na balak namin ng nanay niyong i-transfer kayo sa Maynila. Manila po? Doon kami mag-aaral? Oo, at hindi lang yon dahil doon na tayo titira. Wow! May bahay po tayo doon? Yes, naroon ang bahay namin ng nanay niyo. At hindi lang yun dahil naroon din ang mga lolo niyo at iba pa nating kamag-anak. Muling lumarawan ang excitement sa mukha ng triplets. Gusto po naming makilala ang mga lolo namin. Pero maya-maya lang, natigilan si Divine. Pero Nay, paano na po ang bahay natin dito, saka yung cafe? May mga tauhan naman tayong mapagkakatiwalaan, anak. At saka paminsan-minsan, dadalaw pa rin naman tayo rito. Lumipas ang 1 linggo. Umuwi na nga ng lungsod ang mag-anak. Masayang-masaya naman si Don Mateo na muling nakita ang kanyang anak at mga apo. Daddy, emosyonal niyang tawag sa kanyang ama. Sa 5 taong lumipas, hindi maitatanggi ang pagbagsak ng katawan nito. Anak, namiss kita. Hinahanap kita pero hindi ko alam kung saan ka nagpunta. I am sorry. Umiiyak na sagot ng matanda. Naiintindihan po kita, Dad. Sorry din dahil ako ang kusang lumayo sa inyo. Instead, intindihin po kita. Huwag mo nagsisihin ng sarili mo, anak. Masaya ako na bumalik ka. At ipinapangako ko sa'yo na babawi ako sa'yo at sa mga apo ko. Sa inyo ko na lang ibubuhos ang nalalabing mga oras ko rito sa mundo. At doon nalaman ni Denise na simula nang umalis siya, tuluyan na itong nakipaghiwalay sa kanyang madrasta at mag-isa nitong binangon ang kanilang kumpanya. Lolo, ang gwapo niyo pala nung bata pa kayo. Nakangiting wika ni Ivan habang nakatitig sa wedding picture ng mga magulang ni Denise na nakadisplay sa sala. Sinabi mo pa, apo. Kaya nga patay na patay sa akin ang lola mo noong araw. Dad, Abay, totoo naman yun parang hindi naman po, Daddy. Sa pagkakatanda ko, madalas kang matulog sa labas ng silid nyo dahil late kang umuuwi madalas. Kasi madalas ka kasing mag-overtime noon eh. Kala mo Pambabara niya sa kanyang ama. Ikaw talaga. Di mo pa ako pinagbigyan. Pero kahit na ganoon ang mami mo, mahal na mahal ko siya. At noong nawala ka, na-realize ko na walang sino man ang pwedeng pumalit sa inyong dalawa dito sa puso ko. Puno ng pagmamahal na saad ng Don. Naiiyak namang yumakap rito si Denise. Nang sumapit ang gabi, nagpasya silang sa mansyon na muna matulog. Tulog na ang lahat at patay na ang mga ilaw sa paligid, pero nanatili pa rin sa veranda si Denise. Masaya siya dahil muli silang nagkaayos ng kanyang ama at muli niyang nakita ang sigla nito habang nakikipaglaro kanina sa kanyang mga anak. Oh, bakit gising ka pa? Hindi ka ba makatulog? Napakislot pa siya nang marinig ang boses ni Steven sa kanyang likuran. Matutulog na rin ako. Nagpapaantok lang.
Masaya ka ba? Oo naman, sobra. Akala ko nga hindi na mangyayari sa amin ni Daddy yung ganito eh. Kaya salamat. Lahat ay gagawin ko. Maiparamdam ko lang sa'yo ang pagmamahal ko. Denise, I love you. I love you too. Buong pusong sagot ni Denise bago hinalikan si Steven na ikinabigla naman ng lalaki. Maya-maya, mas naging mapusok pa ang kanilang paghahalikan at saksi ang buwan sa pag-iisa ng kanilang mga katawan.